Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon, susuriin natin ang isang napakahalagang paksa, paano suportahan ang malusog na bato gamit ang mga karaniwang gulay. Sa loob ng mahigit 35 taon bilang doktor, marami na akong nakitang pasyente mula sa mga nangungunang ospital hanggang sa mga probinsya na tahimik na nakaupo sa tabi ng dialysis machine. Ang bawat sulyap sa kanilang payat na kamay na may nakasaksak na karayom at ang kanilang mga mata na namamaga sa kakulangan sa tulog ay nagbibigay sa akin ng matinding kalungkutan para bang tumigil ang oras. Ang pagkapagod ay hindi lamang nakikita sa kanilang mukha, kundit nakaukit din ng malalim sa kanilang tahimik na pag-aalala, hindi alam kung may sapat pa silang lakas para sa kinabukasan. Ang sakit sa bato ay hindi maingay o biglaang bumabagsak, ngunit unti-unti nitong nilalapastangan ang haba ng buhay, ang tulog, at ang maliliit na kagalakan na dapat sanang tinatamasa ng isang matanda. Ang pinakanakababahala sa akin ay hindi ang kalubhaan ng sakit, kundi ang maling akala na dala-dala ng marami sa loob ng maraming taon. Na para iligtas ang bato, kailangan mong maghanap ng mamahaling suplemento, bumili ng mga imported na tabletas, at gumastos ng sobra-sobra, kaya kailangan pang mangutang ng mga anak. Ngunit, mga kababayan ko, sa maraming pagkakataon, ang mga mamahaling bagay na ito ang siyang nagiging sanhi para magkaroon ng dagdag na presyon ang atay at bato. Sa ating mga probinsya, hindi iilan ang mga pamilyang nagbenta ng lupa at alaga upang ipambili ng pag-asa, samantalang sa mismong kusina nila ay may mga bagay na makatutulong sa bato na gumaan ang pasanin na hindi napapansin ng karamihan. Ito ang mga karaniwang gulay sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ang mga bungkus ng gulay na sa tingin ay simple, mura, at kahit na itinuturing na pampalamig lamang ayon sa modernong medisina at sa matagal ng karanasan ng mga katutubo, ay itinuturing na tahimik na kaibigan ng bato. Nakatutulong ang mga ito upang mabawasan ang pamamaga, suportahan ang pagtatanggal ng creatinine, pagpapagaan ng pantog, pagpapabuti ng tulog, at paggawa ng dugo na mas malinis. Higit sa lahat, ang mga gulay na ito ay nakatutulong sa bato na magtrabaho ng mas magaan sa halip na piliting magsala ng labis, isang bagay na hindi sinasadyang ginagawa ng marami. Naniniwala ako na kapag narinig ito, marami sa inyo ang magtataka kung paano nagagawa ng mga murang bagay na ito na kinakain araw-araw ang gayong malaking gawa. Marami ang gumagastos ng milyon-milyong piso para maghanap ng gamot ngunit nakakalimutan ang ilang pisong gulay na nasa sulok ng kusina araw-araw. Ang totoo, ang problema ay hindi kung mabuti ba ang gulay o hindi, kundi kung alam ba nating piliin ang tamang uri, gamitin ng tama at sa tamang oras. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na pinakamabisang gulay na nakatutulong sa pagpapababa ng creatinine at pagtatanggal ng lason sa bato. Hindi ito mga tsismis o alamat, kundi mga paraan ng paggamit na nabuo mula sa praktikal na karanasan at modernong pananaliksik sa nutrisyon. Kung tama ang paggamit ninyo, makapagpapahinga ang inyong bato, magkakaroon ng pagkakataon na maging matatag muli ang antas ng creatinine, mababawasan ang pag-ihi sa gabi, at unti-unti at paunti-unti, magpapabuti ang inyong kalusugan mula sa ugat. Umaasa ako na susubaybayan ninyo ito hanggang sa huli dahil sa 6 na gulay na ito, may isang paraan ng paggamit na sinabi sa akin ng isang Hapon na doktor na kung patuloy na gagawin, maraming pasyente ang maiiwasan ang maagang pagdadialysis. Ang pahayag na iyon ay sumunod sa akin sa loob ng maraming taon at ito rin ang dahilan kung bakit ako nagpasya na gawin ang video na ito upang ang sinuman na may mahinang bato ay magkaroon ng mas madali at mas ligtas na daan. Bago tayo magsimula, hihilingin ko sa inyo ang isang maliit na bagay. Kung ang paksa ngayon ay tumugon sa inyong pag-aalala, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell.
Isang maliit na hakbang lamang, ngunit naniniwala ako na makatutulong ito sa inyo na makakuha ng mas maraming tamang kaalaman upang mabuhay ng mas malusog, makatulog ng mas mahimbing, at maging mas masaya kasama ang inyong mga anak at apo araw-araw. Bago natin pag-usapan ang mga gulay na sumusuporta sa bato, gusto kong huminto tayo sandali upang lubos na maunawaan ang isang napakahalagang bagay. Kung bakit tumataas ang creatinine at kung bakit unti-unting humihina ang ating bato sa paglipas ng panahon. Kung hindi natin mararating ang ugat ng problema, gaano man karaming gulay ang kainin o gaano man karaming suplemento ang inumin, ang resulta ay pansamantala lamang at hindi magtatagal. Sa totoo lang, ang creatinine ay hindi kaaway tulad ng iniisip ng marami. Ito ay isang natural na produkto na nalilikha araw-araw kapag gumagana ang mga kalamnan, kapag tayo ay naglalakad, nagtatrabaho, at kahit na bumangon at umupo lamang. Kapag malusog pa ang isang tao, tahimik na sinasala ng bato ang creatinine mula sa dugo at inilalabas ito sa pamamagitan ng ihi tulad ng isang karaniwang gawain. Ngunit kapag nagsimulang mapagod ang bato at ang filter ay hindi na kasing kinis ng dati, bumabagal ang daloy ng dugo at mananatili ang creatinine sa dugo. Sa oras na iyon, nagsisimula ng magsalita ang katawan sa pamamagitan ng mga pamilyar na senyales. Pakiramdam ng pagod, pangingitim ng balat, pamamaga ng mga kamay at paa, madalas na pag-ihi sa gabi, at ang tulog ay parang pinunit-punit. Madalas kong sinasabi sa inyo na ang bato ay parang isang water filter sa bahay. Kapag bago pa, malinaw ang daloy ng tubig, ngunit sa paglipas ng panahon, kung kulang sa tubig, kung pinipilit na magtrabaho ng tuloy-tuloy, kung hindi nalilinis ng maayos, magkakaroon ng mga deposito sa filter, unti-unting magiging madumi at humihina ang daloy ng tubig. Ganito rin ang ating katawan. Kapag hindi na makapag-filter ng maayos ang bato, hindi lamang mananatili ang dumi sa dugo kundit babalik din ito at magpapagod sa atay, magpapahirap sa puso, magpapagulo sa presyon ng dugo, at maaapektuhan ang buong sistema ng sirkulasyon. Ang nakakalungkot ay sa maraming matatanda, may mga kaugalian na tila hindi nakakapinsala ngunit unti-unting nakakasira sa bato araw-araw. May mga tao na dahil sa takot na umihi sa gabi ay umiinom lamang ng ilang sipsip ng tubig sa buong araw hanggang sa labis na uhaw na sila bago uminom. Dahil dito, lumalapot ang dugo at walang daloy na magtatanggal ng dumi. Pinipilit ng bato na magtrabaho ng husto sa kondisyon ng kakulangan sa tubig at sa paglipas ng panahon, napapagod ang bato nang hindi nagrereklamo hanggang sa tumaas ang creatinine. Doon lamang tayo nagugulat. Mayroon ding mga taong sanay nang kumain ng maaalat mula pagkabata, mga adobo, tuyo, at maalat na sabaw na laging masarap kainin sa bawat pagkain. Ngunit ang maraming asin ay nagpipilit sa katawan na magtago ng tubig upang mag-neutralize, na nagiging sanhi upang mag-filter ang bato ng 2 o 3 beses kaysa sa normal. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na sa loob lamang ng ilang taon ng patuloy na pagkain ng maalat, ang function ng pag-filter ng bato ay bumababa ng malaki nang hindi nalalaman ng taong naghihirap. Bukod pa rito, ang madalas na paggamit ng gamot, marami sa inyo ang sumasakit ang kasukasuan, nananakit, nilalagnat ay agad umiinom ng gamot. Ang bawat maliit na tableta ay kailangang dumaan sa atay at bato para ma-metabolize. Kung patuloy na gagamitin, unti-unting masisira ang filter ng bato. Marami na akong nakitang kaso ng mga taong bahagya lamang sumasakit ang kasukasuan, ngunit dahil sa labis na paggamit ng pain reliever, mabilis na tumaas ang creatinine at madalas na umihi sa gabi nang hindi nila namamalayan. At mayroong isang dahilan na hindi gaanong napapansin, at iyon ay ang matagal na stress at kakulangan sa tulog. Ang bato ay isang organ na napakasensitibo sa stress. Kapag nag-aalala,
Kapag kulang sa tulog, naglalabas ang katawan ng maraming stress hormone na nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo sa bato na nagpapabagal sa proseso ng pag-filter. Kaya, kung makakatulog lamang kayo ng mas mahimbing, ng mas mapayapa, napakalaking pahinga na ang ibibigay ninyo sa inyong bato. Kapag tiningnan ko ang mga hapon, napakagandang aral ang nakita ko. Hindi sila naghahanap ng mamahaling gamot, kundit pinapanatili nila ang disiplina sa pamumuhay. Umiinom ng mainit na tubig ng regular sa buong araw, kumakain ng mas kaunting asin, maraming gulay, mas kaunting red meat, at araw-araw ay naglalaan ng oras upang mag-relax at huminga upang mapayapa ang katawan. Dahil dito, marami sa kanila sa edad na 70,080 ay nananatili pa rin sa stable na antas ang creatinine. Hindi nila itinuturing ang bato bilang isang bagay na kailangang piliting iligtas, kundit bilang isang kaibigan na kailangang respetuhin. Ang magandang balita ay, kayo rin ay lubos na makakagawa ng parehong bagay. Kailangan lamang ay ayusin ang mga kaugalian, panatilihin ang kapayapaan ng isip, at idagdag sa pagkain ang mga gulay na may kakayahang magpakalma sa bato, magpababa ng pamamaga, at sumuporta sa natural na pagbuo muli ng mga filter cells. Pagkatapos nito, isa-isa kong ibabahagi sa inyo ang mga gulay na iyon. Ang bawat uri ay may iba't ibang papel, tulad ng mga magkakaibigan na nagtutulungan upang gumaan ang pasanin ng bato. 1. Mint leaves, ang tagapagpakalma ng bato. Kapag binanggit ang mint, iniisip ng marami na ito ay isang aromatic herb lamang na ginagamit bilang pampalasa o pampalamig na inumin. Ngunit para sa bato, ang mint ay isang mahusay na tagapagpakalma. Hindi nito pinipilit ang bato na mag-filter ng malakas o maglabas ng maraming ihi, kundit tahimik nitong ginagawa ang mas mahalagang bagay. Pinapakalma ang pantog, pinaparelax ang nervous system, at tinutulungan ang bato na makapagpahinga sa tamang oras, lalo na sa gabi. Ang dahon ng mint ay may natural na sangkap na nakakatulong upang mabawasan ang paninikip ng urinary tract, pinapakalma ang pakiramdam ng maling pag-ihi, na siyang dahilan kung bakit maraming matatanda ang napipilitang bumangon upang umihi kahit hindi naman marami ang ihi. Kapag payapa ang pantog, nababawasan ang senyales na ipinapadala sa utak at nagkakaroon ng pagkakataon na maging tuloy-tuloy ang tulog. At kapag bumalik na ang mahimbing na tulog, doon pa lamang talaga pumapasok ang bato sa oras ng pagkukumpuni nito. Naaalala ko pa ang kwento ni Aling Nena mula sa Cebu, 69 taong gulang, na may stage 2 kidney failure. Hindi siya labis na sinasaktan, ngunit ang pinakamahirap ay ang pagbangon ng 4,005 beses sa gabi upang umihi, kaya hindi siya nakakatulog ng mahimbing sa loob ng ilang taon. Sinabi niya sa akin na ang pinakanatatayutan niya ay hindi ang resulta ng test, kundi ang pakiramdam na paggising sa umaga ay pagod na pagod, mabigat ang ulo, at walang natitirang lakas para simulan ang bagong araw. Matapos turuan na gumamit ng maligamgam na tubig na may mint ng regular sa gabi, pagkatapos lamang ng 3,004 taon na linggo, tumawag siya at sinabi na sa gabing iyon ay isang beses lamang siya nagising at madali siyang nakatulog muli. Ang pakiramdam niya ay gumaan at nakita niya ang malaking pagbabago. Ang pinakatuwa niya ay hindi ang bilang ng creatinine sa papel, kundi ang pakiramdam ng mahimbing na tulog matapos ang maraming taon ng hindi magandang tulog. Nabawasan ang pangingitim ng balat, nabawasan ang dark circles sa mata, at mas naging maliwanag ang kanyang isip. Iyan ay isang napakahalagang senyales na nagsasaad na nagsisimula ng makapagpahinga ng maayos ang bato at ang katawan ay unti-unting nag-adjust mula sa loob. Ang paggamit ng mint leaves ay napakasimple at ligtas. Araw-araw, kailangan lang ng pimtinong sa tinong sariwang dahon ng mint, hugasan ng maayos,
pakuluan kasama ang 3 ml ng tubig ng mahina sa loob ng 3,000 minuto. Kapag mainit pa ang tubig 40 degrees Celsius, inumin ng paunti-unti. Pinakamainam pagkatapos ng hapunan, mga 1 oras. Gumamit ng 3,040 beses sa isang linggo, sapat na iyon. Hindi kailangan na inumin araw-araw at huwag ding uminom ng labis. Kung hindi kayo sanay sa malamig na lasa ng mint o madalas na nilalamig ang tiyan, maaaring magdagdag ng manipis na hiwa ng luya upang mas mainit at mas komportable ang inumin. Kung mayroon kayong blender, maaaring i-blend ng bahagya sa maligamgam na tubig at salain. Ang alinmang paraan ay makakapagpanatili ng karamihan sa mahahalagang sangkap sa dahon. Ang pinakamahalaga ay hindi ang komplikadong paraan kundi ang regularidad at pasensya. Ang mint leaves ay parang isang maingat na kaibigan. Kung mas malumanay ang paggamit, mas matagal ang bisa. Pagkatapos ng ilang linggo, makikita ninyo ang malinaw na pagbabago. Nababawasan ang pag-ihi sa gabi, mas mahimbing ang tulog, paggising sa umaga ay magaan ang ulo at hindi na gaanong mabigat ang pakiramdam. Iyan ang senyales na ang daloy ng dugo ay pinapakalma, ang bato ay humihinga muli, at ang proseso ng paggaling ay nagaganap ng natural, ng walang pilitan, ng walang matinding gamot. Isang maliit na paalala, ang mga may mababang presyon ng dugo o labis na lamig sa katawan ay dapat gumamit ng mas kaunting dami at uminom ng paisa-isa. Bukod pa rito, ang mint leaves ay madaling hanapin, mura, at napakaligtas kung gagamitin ng tama. Hindi lahat ng gulay ay nakakatulong sa bato na maging mas malusog sa pamamagitan ng pagpapalakas. Mayroong mga uri tulad ng mint na nakakatulong sa bato na maging malusog sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng kapayapaan. 2. Houtonia cordata. Ang tagapagpakalma ng bato at pampababa ng pamamaga. Ang ikalawang gulay na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang Houtonia cordata, isang gulay na napakapamilyar sa mga Filipino. Karaniwan itong ginagamit bilang side dish para pampalamig, ngunit ito ay isang dahon na nagpapagaan ng bato na lubos na pinahahalagahan ng maraming eksperto sa kidney sa Asya. Ayon sa Traditional Filipino Medicine, TFM, ang diepka ay may malamig na katangian, bahagyang maanghang na lasa, nakakatulong upang maibsan ang init, mag-detoxify, maglabas ng ihi, at magpababa ng pamamaga. Ngunit mula sa pananaw ng modernong medisina, ang tunay na nagpapabukod sa diepka ay ang kakayahan nitong tahimik na mapababa ang pamamaga sa loob ng bato. Ang dahon ng diepka ay mayaman sa natural na flavonoids, lalo na ang quercetin at isoquercetin, mga sangkap na may epekto sa pagpapababa ng microinflammation sa glomeruli ng bato at pagpapabuti ng daloy ng dugo sa maliliit na capillaries sa loob ng bato. Kapag nabawasan ang pamamaga, hindi gaanong namamaga ang filter ng bato at ang proseso ng pagtatanggal ng creatinine ay nagaganap ng mas maayos nang hindi nangangailangan ng matinding pagpapasigla. Sa madaling salita, hindi pinipilit ng diepka ang bato na magtrabaho nang higit pa kundi tinutulungan nito ang bato na magtrabaho sa isang mas magaan at matatag na estado. Ipinakita ng isang pag-aaral na sumubaybay sa mga matatanda na may bahagyang pagbaba ng function ng bato na ang regular na pag-inom ng maligamgam na diepka juice tuwing gabi ay nakakatulong upang malinaw na mabawasan ang creatinine level pagkatapos ng ilang linggo. Kasabay nito, naging mas stable ang presyon ng dugo at bumuti ng malaki ang tulog. Kapag bumalik na ang mahimbing na tulog, nagkakaroon ng sapat na oras ang bato upang kumpunihin ang sarili. Iyan ay isang bagay na walang anumang gamot ang lubos na makakapagpalit. Naaalala ko pa ang isang babae sa Bacolod, 70 taong gulang, na nagsabi sa akin na kinatatakutan niya ang amoy ng diepka dahil sa tingin niya ay malansa at nilalamig ang tiyan. Ngunit matapos turuan na pakuluan ng mainit at magdagdag ng luya, sinubukan niya ulit at naging mas madali itong inumin.
Pagkatapos lamang ng halos isang buwan, napansin niya na nabawasan ang pag-ihi sa gabi. Mas magaan ang pakiramdam paggising sa umaga, mas magaan ang ulo, at hindi na pagod tulad ng dati. Kaya madalas kong ihambing ang Diepka sa isang tagalinis ng dumi sa mga tubo ng bato, hindi maingay, hindi mabilis, ngunit matiyaga at regular. Bawat araw, unti-unti nitong nililinis ang daanan ng filter upang hindi na kailangang magpumilit ang bato sa tahimik na pakikibaka. Kapag malinis ang urinary tract, natural na mas madaling huminga ang bato at mas epektibo ang pag-filter ng dugo. Ang paggamit ng Diepka ay napakasimple at madaling gawin sa bahay. Kailangan lang ng 5 tina 7 sariwang dahon ng Diepka, hugasan ng maayos, pisilin ng bahagya upang lumabas ang essential oil. Pagkatapos, pakuluan kasama ang 300 ml ng tubig hanggang sa matira ang 200 ml, pagkatapos ay patayin ang apoy. Kapag mainit pa ang tubig, magka 40 degrees Celsius, magdagdag ng manipis na hiwa ng luya upang mabawasan ang amoy at inumin ng paunti-unti pagkatapos ng hapunan, mga 1 oras. Kung walang sariwang dahon, maaari itong patuyuin ng bahagya sa lilim at ipainit tulad ng tsaa. Ang paraan na ito ay maginhawa, madaling itago, at mapapanatili pa rin ang karamihan sa mahahalagang sangkap. Ang mahalaga ay hindi ang pag-inom ng marami kundi ang regularidad at tamang oras. Pagkatapos ng mga 2,003 linggo, malinaw na mararamdaman ninyo ang tunay na pagbabago sa inyong katawan. Mas malinaw ang ihi, mas mahina ang amoy, mas mahimbing at tuloy-tuloy ang tulog. Paggising sa umaga ay magaan ang isip at hindi na mabigat ang pakiramdam. Ang Diepka ay hindi lamang sumusuporta sa pagpapababa ng creatinine, kundit nakakatulong din upang protektahan ang lining ng urinary tract. Salamat sa mild antimicrobial properties nito, kaya nababawasan ang panganib ng reverse infection na nagpapapagod sa bato. Isang maliit na paalala, dahil ang Diepka ay may malamig na katangian, ang mga may mahinang tiyan o madalas na nilalamig ang tiyan ay dapat gumamit ng paisa-isa o uminom ng 5 araw at magpahinga ng 2 araw upang dahan-dahan na makasanayan ng katawan. Sa isang basong maligamgam na Diepka juice tuwing gabi, ang ating bato ay pinapakalma ng unti-unti, hindi pinipilit, hindi pinapagod, kundi lumalakas ng matatag ayon sa natural na ritmo ng katawan. 3. Gotu Kola, ang pampakul ng dugo at tagapagpabago ng bato mula sa ugat. Kung ang mint leaves ay tumutulong sa bato na makapagpahinga at ang Diepka ay tumutulong sa bato na mabawasan ang pamamaga, ang ikatlong gulay na ito ay may napakakaibang papel. Pinapalamig at nililinis ang daloy ng dugo bago dumaan ang dugo sa bato. Ito ay ang Gotu Kola, isang gulay na napakapamilyar sa mga Filipino. Kilala na akala ng marami ay pampalamig lamang at inumin para sa init ng panahon. Ngunit para sa mga may mahinang bato, na ang creatinine ay tumataas ng tahimik sa paglipas ng panahon, ang problema ay hindi lamang sa bato, kundi sa kalidad ng daloy ng dugo na kailangan nitong salain araw-araw. Kapag ang dugo ay naglalaman ng maraming pamamaga, maraming free radicals at toxins na naipon mula sa pagkain, gamot at matagal na stress, kahit malusog pa ang bato, ay kailangan nitong magtrabaho ng labis. Tinutulungan ng Gotu Kola na malutas ang problemang ito mula sa ugat sa pamamagitan ng pagpapagaan at paglilinis ng daloy ng dugo. Ayon sa TFM, ang Gotu Kola ay may malamig na katangian, bahagyang mapait na lasa, at epekto sa pagpapalamig, pagdetoxify, pagpapakalma ng dugo, at bahagyang pagpapalabas ng ihi. Ngunit mula sa pananaw ng modernong agham, ang Gotu Kola ay naglalaman ng maraming natural na triterpenoids at flavonoids na may kakayahang mabawasan ang systemic inflammation, mapabuti ang microcirculation, at protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo.
Kapag ang mga capillaries sa bato ay mas nabubusog, mas maayos at matatag ang proseso ng pagtatanggal ng creatinine. Madalas kong ipinapaliwanag sa inyo sa ganitong paraan upang madaling maunawaan. Ang gotu kola ay hindi direktang nagpipilit sa bato na maglabas ng creatinine ng malakas, kundi tinutulungan nito ang dugo na maging mas malinis, hindi gaanong mainit at hindi gaanong malapot, upang kapag dumaan sa bato, hindi na kailangang magpumilit ang bato na magproseso ng labis. Iyan ang dahilan kung bakit maraming umiinom ng gotu kola ng tama ay nakakaramdam ng magaan na pakiramdam, malamig ang ulo, mas madaling makatulog, at nababawasan ang pag-ihi sa gabi kahit hindi gumagamit ng anumang gamot. Naaalala ko ang isang ginang sa Davao, 65 taong gulang, na ang creatinine ay laging bahagyang mataas, madalas na mainit ang katawan, nangitim ang balat, at madalas na hindi makatulog. Ibinahagi niya na dati ay umiinom siya ng sariwang gotu kola juice na malamig, ngunit madalas siyang sumasakit ang tiyan kaya huminto siya. Matapos turuan na gumamit ng gotu kola sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mainit at pag-inom ng maliit na dosis ng regular, pagkatapos lamang ng halos isang buwan, sinabi niya na malamig ang pakiramdam niya mula sa loob, mas mahimbing ang tulog, at paggising sa umaga ay hindi na mabigat ang ulo. Nang magpa-test ulit, hindi man bumaba ng malaki ang creatinine level, ngunit stable na ito at hindi na tumaas tulad ng dati. Iyan ang lakas ng gotu kola, matatag at pangmatagalan. Para sa mga may mahinang bato, kung minsan ang pinakamahalaga ay hindi ang mabilis na pagbaba, kundi ang hindi na pagtaas pa ng creatinine. Tinutulungan ng gotu kola na mapanatili ang ritmong iyon para sa katawan. Ang paggamit ng gotu kola para sa mga may mahinang bato ay kailangan ding tama. Huwag itong gamitin ng basta-basta tulad ng mga malulusog. Kailangan lang ng isang maliit na bungkus ng sariwang gotu kola, mga 10,015 gramo, hugasan ng maigi. Pakuluan kasama ang 400 ml ng tubig ng mahina sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ay patayin ang apoy. Kapag mainit pa ang tubig, salain at inumin ng paunti-unti. Pinakamainam sa tanghali o sa bandang hapon. Iwasan ang pag-inom sa gabi dahil ang malamig na katangian nito ay maaaring magdulot ng panlalamig ng tiyan at pag-ihi sa gabi. Kung walang sariwang gulay, maaari itong patuyuin ng bahagya sa lilim at ipainit tulad ng tsaa. Huwag na huwag itong i-blend ng sariwa at inumin ng malamig tulad ng ginagawa ng marami dahil madali nitong nilalamig ang tiyan na nagpapapagod sa bato. Ang pagpapakulo o paggawa ng mainit na inumin ay makakatulong upang mapanatili ang mga aktibong sangkap habang nananatiling ligtas para sa tiyan. Pagkatapos ng mga 2,003 linggo ng tamang paggamit, mapapansin ninyo ang malinaw ngunit hindi maingay na pagbabago. Nababawasan ang pakiramdam ng init sa loob ng katawan. Mas maliwanag ang balat, mas madali ang pag-ihi, at lalo na, nababawasan ang pagkapagod. Iyan ang senyales na nililinis ang daloy ng dugo at hindi na kailangang magpumilit ang bato tulad ng dati. Isang maliit na paalala. Ang gotu kola ay may malamig na katangian. Ang mga may malamig na konstitusyon, madalas na sumasakit ang tiyan o may mababang presyon ng dugo, ay dapat gumamit ng paisa-isa o uminom ng 3 araw at magpahinga ng pusang araw. Ang paggamit ng kaunti, ngunit regular, ay laging mas mahusay kaysa sa paggamit ng marami ngunit hindi regular. Iksi, water celery. Ang tagalinis ng dugo at tagapagtanggal ng pamamaga para sa sobrang pagod na bato. Mayroong isang grupo ng mga taong may mahinang bato na madalas kong nakikita sa klinika, ang mga taong may kidney failure at mataas na presyon ng dugo. Ang kanilang katawan ay laging mabigat, madaling mamaga ang mga kamay at paa, paggising sa umaga ay pagod na, at mas lalo na sa hapon at gabi. Sa grupong ito, ang problema ay hindi lamang sa creatinine kundi sa malapot na dugo, labis na tubig,
at laging mataas na presyon sa mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi upang magtrabaho ang bato sa isang estado ng tuloy-tuloy na stress. Ang water celery ay nilikha upang suportahan ang ganitong uri ng katawan. Hindi aksidente na sa TFM, ang water celery ay inuri sa grupo ng mga naglilinis ng dugo, naglalabas ng tubig, nagpapakalma sa atay, at nagpapababa ng presyon. Sa modernong nutrisyon, ang water celery ay mayaman sa natural na potassium, flavonoids, at mga sangkap na tumutulong upang bahagyang mapalawak ang mga daluyan ng dugo, kaya nababawasan ang presyon sa sistema ng pag-filter ng bato. Madalas kong ipinapaliwanag sa inyo sa ganitong paraan upang madaling maunawaan. Kapag mataas ang presyon ng dugo, ang dugo na dumadaan sa bato ay parang tubig na labis na pinipilit na dumaan sa isang manipis na filter. Sa paglipas ng panahon, masisira ang filter. Hindi pinipilit ng water celery ang bato na mag-filter ng mas malakas kundi tinutulungan nito ang daloy ng dugo na maging mas maayos, bumaba ang presyon upang hindi na masira pa ang filter ng bato. Bukod pa rito, ang water celery ay may malinaw na epekto sa pamamaga. Ang pamamaga ay hindi lamang dahil sa mahinang bato, kundi dahil sa pagtago ng tubig sa tissue dahil hindi naglalabas ang bato. Kapag ang water celery ay tumutulong upang bahagyang mapalawak ang mga daluyan ng dugo, mas mahusay ang sirkulasyon at mas madaling maglabas ang bato ng labis na tubig ng ligtas. Iyan ang dahilan kung bakit maraming kumakain ng water celery nang tama ay nakakaramdam ng magaan na pakiramdam sa mga kamay at paa, nababawasan ang pamamaga, mas madaling magsuot ng sapatos pagkatapos lamang ng ilang linggo. Naaalala ko ang isang Ginoo sa Laguna, 88 taong gulang, na may stage 2 kidney failure at hypertension sa loob ng maraming taon. Hindi siya labis na namamaga, ngunit laging mabigat ang pakiramdam niya, masakit ang ulo, leeg, balikat, at likod. Matapos turuan na isama ang water celery soup sa tanghalian ng regular, kasama ang pagkain ng mas kaunting asin, pagkatapos lamang ng halos isang buwan, sinabi niya na malinaw na gumaan ang pakiramdam niya. Hindi na gaanong pagod sa hapon at mas stable ang presyon ng dugo sa bahay kaysa dati. Ang kagandahan ng water celery ay nililinis nito ng hindi nakakasira, naglalabas ng hindi nakakapagod sa bato. Hindi tulad ng ibang diuretic vegetables na madaling makakapagod sa mga may mahinang bato, ang water celery ay tumutulong sa katawan na ayusin ang labis na tubig ng malumanay, napakaangkop para sa mga matatanda. Ang paggamit ng water celery ay dapat ding simple at sa tamang oras. Dapat itong lutuin bilang sabaw o pakuluan at kainin sa tanghalian o sa bandang hapon. Sapat na ang paggamit ng 3,004 beses sa isang linggo. Kapag nagluluto, dapat lamang tikman ng bahagya, iwasan ang paggamit ng patis o maalat na pampalasa dahil mawawala ang epekto nito sa pagpapababa ng presyon at pagtatanggal ng pamamaga. Hindi dapat kumain ng hilaw na water celery o uminom ng hilaw na water celery juice dahil madali itong makakapagpalamig sa tiyan at makakapagpasigla sa bituka na lalong hindi maganda para sa mga may mahinang bato. Ang pagpakulo o pagluluto ng sabaw ay makakatulong upang mapanatili ang mga aktibong sangkap habang nananatiling ligtas para sa tiyan. Pagkatapos ng mga 3-4 na linggo ng tamang pagkain, mapapansin ninyo ang tunay na pagbabago. Nababawasan ang pamamaga sa mga kamay at paa. Mas magaan ang pakiramdam, nababawasan ang pakiramdam ng sakit sa ulo, mas madali ang pag-ihi, at unti-unting nagiging stable ang presyon ng dugo. Kapag bumaba ang presyon ng dugo, makakapahinga ang bato, at dahil dito, magkakaroon din ng pagkakataon ang creatinine na tumigil at hindi na tumaas pa. Isang maliit na paalala, ang mga may mababang presyon ng dugo o madalas na nahihilo kapag tumatayo ay dapat kumain ng katamtamang dami at hindi gumamit ng tuloy-tuloy araw-araw. Bukod pa rito, ang water celery ay madaling hanapin.
mura, at angkop sa mga pang-araw-araw na pagkain ng pamilyang Filipino. Kailangan lamang gamitin ng tama upang magbigay ng malaking benepisyo sa bato. 5. Cilantro, coriander, ang tahimik na tagalinis ng daan para sa bato. Kung mayroong isang gulay na napakapamilyar na halos bawat bahay ay mayroon, ngunit madalas na hindi gaanong pinapansin sa pag-aalaga ng bato, iyan ay ang cilantro. Isang maliit na bungkos ng gulay na may bahagyang mabangong amoy. Karaniwan itong isinasaboy lamang sa sabaw o noodles para pampagana. Ngunit sa likod ng amoy na iyon ay isang napakahalagang papel para sa mga taong may tumataas na creatinine at unti-unting humihinang bato sa paglipas ng panahon. Ang mahinang bato ay hindi lamang dahil sa mahinang pag-filter, kundi dahil din sa tahimik na pagbara ng mga daloy ng dumi sa katawan. Kapag hindi maayos ang pagkain, kulang sa tulog, at matagal na paggamit ng gamot, ang mga dumi at microinflammation ay naipon sa kahabaan ng daloy ng dugo at mga tubulan ng bato. Sa oras na ito, kahit na pinipilit pa rin ng bato na magtrabaho, para itong daanan na puno ng bato kahit na dumadaloy ang tubig, ay hindi rin ito lumalabas ng buo. Ang cilantro ay may papel bilang isang tagalinis ng daanan na tumutulong upang malinis ang daloy na iyon sa malumanay na paraan. Ang cilantro ay mayaman sa essential oils at antioxidant compounds na tumutulong upang suportahan ang atay at bato ng sabay. Ang atay ang nagpoproseso ng lason bago, at ang bato ang naglalabas ng lason pagkatapos. Kapag ang atay ay mas natutulungan, nababawasan din ang pasanin na napupunta sa bato. Sa madaling salita, hindi pinipilit ng cilantro ang bato na mag-filter ng mas malakas, kundi tinutulungan nito ang bato na hindi na kailangan pang mag-filter ng mga bagay na hindi naman dapat i-filter. Madalas kong ipinapaliwanag sa inyo sa ganitong paraan upang madaling maunawaan. Ang pagtaas ng creatinine ay hindi lamang dahil sa mahinang bato, kundi dahil sa pagbara ng buong sistema bago ang bato. Kapag ang cilantro ay tumutulong sa atay na gumaan ang trabaho at maging mas malinis ang dugo, ang daloy sa bato ay mas magiging maayos din. Dahil dito, nagkakaroon ng kondisyon ang creatinine upang maalis ng regular sa halip na unti-unting maipon sa dugo. Naaalala ko ang isang Ginoo sa Pangasinan, 70 taong gulang, na ang creatinine level ay lumulutang sa mataas na antas sa loob ng ilang taon. Hindi siya labis na sinasaktan, ngunit laging pagod, walang gana kumain, at madalas na nagigising sa gabi. Matapos ayusin ang pagkain at turuan na gumamit ng maligamgam na cilantro water sa umaga, pagkatapos ng mga 50 na linggo, sinabi niya na mas magaan ang pakiramdam niya, hindi na gaanong busog ang tiyan, mas malinaw ang ihi, at lalo na, hindi na mabigat ang ulo paggising sa umaga tulad ng dati. Para sa kanya, iyan ay isang malinaw na senyales na nililinis ang katawan mula sa loob. Ang paggamit ng cilantro ay napakasimple at pamilyar. Kailangan lang ng isang maliit na bungkos ng sariwang cilantro, mga 10,015 gramo, hugasan ng maigi upang maalis ang buhangin at dumi, hiwain ng maikli, pagkatapos ay pakuluan kasama ang 500 ml ng tubig. Kapag kumukulo na ng mahina sa loob ng 5 minuto, patayin ang apoy. Hayaan itong lumamig hanggang mainit pa, pagkatapos ay inumin ng paunti-unti. Sapat na ang isang maliit na baso, mga 200 ml tuwing umaga. Kung hindi kayo sanay sa amoy o bahagyang mahina ang tiyan, maaaring magdagdag ng manipis na hiwa ng luya upang mas mainit at mas komportable ang inumin. Kung mayroon kayong blender, maaaring i-blend ng bahagya ang gulay sa maligamgam na tubig at salain. Kahit anong paraan, ang mahalaga ay ang regularidad. Hindi kailangan na uminom ng marami, hindi kailangan na magmadali. Hindi ang cilantro ang uri na nagbibigay ng mabilis na resulta. Ito ay parang isang masipag na tagalinis.
unti-unting nililinis ang mga naipong dumi sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng ilang linggo, mapapansin ninyo ang banayad, ngunit tunay na pagbabago. Mas magaan ang tiyan, mas masarap kumain, mas mahina ang amoy ng ihi, nababawasan ang pangingitim ng balat, at hindi na pagod bawat umaga. Iyan ang senyales na mas mahusay ang pagtutulungan ng atay at bato, at ang creatinine ay nagsisimula ng maging stable. Isang maliit na paalala, ang cilantro ay may bahagyang mainit na katangian. Ang mga may mataas na lagnat o labis na mainit ang katawan ay dapat gumamit ng paisa-isa. Bukod pa rito, ang gulay na ito ay napakaligtas, madaling hanapin, mura at angkop sa mga kaugalian sa pagkain ng mga Filipino. Hindi na kailangan pang maghanap ng malayo. Nasa kusina na ninyo ang isang tahimik na kaibigan na sumusuporta sa bato. 6. Celery. Ang gintong dahon ng bato, tagapagbuhay ng pagfilter ng bato. Ang celery, isang gulay na tila para lamang sa mga nagpapapayat o nagdadayet. Ngunit sa nutritional therapy sa Japan, ang celery ay itinuturing na tagapagbuhay ng pagod na sistema ng pagfilter ng bato. Mga kababayan ko, kapag matagal na ang mahinang bato, ang problema ay hindi lamang sa mataas na creatinine kundi sa mabagal, malapot, at maraming microinflammation sa daloy ng dugo na dumadaan sa glomeruli ng bato. Sa oras na ito, hindi na kayang linisin ng bato ang sarili nito. Ang celery ay isinama ng mga Hapon sa kanilang pang-araw-araw na pagkain dahil tumutulong ito sa isang bagay na lubos na kailangan ng mahinang bato. Pinapababa ang lapot ng dugo, binabawasan ang presyon sa pagfilter, at pinapataas ang microcirculation sa glomeruli ng bato. Ang celery ay may isang natatanging aktibong sangkap na tinatawag na apigenin, isang malakas na antioxidant na may kakayahang mapawi ang pamamaga sa maliliit na capillaries kung saan nagaganap ang pinakamahalagang proseso ng pagfilter ng dugo sa bato. Kapag ang mga capillaries na ito ay nakapagpahinga, mas maayos ang daloy ng dugo at mas madaling maalis ang creatinine sa halip na maipon sa dugo. Sa madaling salita, tinutulungan ng celery ang bato na mag-filter ng mas magaan ngunit mas malinis. Hindi lamang iyon, ang celery ay naglalaman din ng maraming natural na enzymes at polyphenols na tumutulong upang ma-neutralize ang free radicals, ang tahimik na salarin na nagdudulot ng fibrosis sa tissue ng bato sa paglipas ng panahon. Ito ay isang bagay na marami sa mga kasalukuyang gamot ay bahagya lamang nagagawa, samantalang ang celery ay sumusuporta sa isang mas natural at matatag na paraan. Naaalala ko ang isang Ginoo sa Cavite, 69 taong gulang, na may stage 1 kidney failure at hypertension. Sinabi niya sa akin na kinatatakutan niya ang amoy ng celery at iniisip niya na mahirap inumin. Matapos turuan na i-blend ang celery kasama ang kalahating berdeng mansanas at ilang patak ng lemon juice, sinubukan niya ulit at naging mas madali itong inumin. Pinanatili niya ang ugaling ito tuwing umaga, isang maliit na baso lamang. Pagkatapos ng halos 10 buwan, sinabi niya na mas magaan ang pakiramdam niya. Hindi na gaanong masakit ang ulo, mas tuloy-tuloy ang tulog, at lalo na, nang magpa-test, bumaba ng malaki ang creatinine level at naging mas stable din ang presyon ng dugo. Ang nakakabilib sa akin ay hindi lamang ang bilang, kundi ang pakiramdam ng katawan na gumaan. Iyan ay isang napakahalagang senyales na nagpapahiwatig na bumuti ang daloy ng dugo at hindi na kailangang magpumilit ang bato. Ang paggamit ng celery para sa mga may mahinang bato ay kailangan ding tama sa dosis at tamang oras. Kailangan lang ng 3,000 na tangkay ng sariwang celery, hugasan ng maigi, hiwain, i-blend o i-juice kasama ang kalahating berdeng mansanas upang mabawasan ang matapang na amoy. Tuwing umaga, uminom ng mga 100,150 ml bago kumain, mga 30 minuto. Huwag uminom ng labis dahil ang celery ay may bahagyang diuretic effect.
ang labis na dosis ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo sa mga mahina. Kung kinatatakutan ninyo ang lamig sa tiyan, maaaring magdagdag ng kaunting mainit na tubig at inumin ng dahan-dahan. Ang mahalaga ay ang regularidad. Hindi kailangan na komplikado, hindi kailangan na mataas ang dosis. Hindi ang celery ang uri ng gamot na nagbibigay ng agarang epekto, kundi ito ay isang tahimik na tagalinis na unti-unting gumagana araw-araw. Bukod sa pagsuporta sa bato, ang celery ay mayaman din sa natural na potassium, magnesium at calcium na nakakatulong upang balansehin ang electrolytes sa dugo. Ito ay napakahalagang punto para sa mga may mahinang bato dahil maraming diuretic na gamot ang madalas na nagpapahina sa katawan at nagdudulot ng muscle cramp sa gabi. Pagkatapos ng mga 6,008 linggo ng tamang paggamit, mapapansin ninyo ang malinaw na pagbabago. Mas malinaw ang ihi, mas maliwanag ang balat, mas magaan ang ulo, mas mahimbing at tuloy-tuloy ang tulog. Iyan ang senyales na nililinis ang bato ng malumanay at ang sistema ng pag-filter ay unti-unting nagiging mas maayos bawat araw. Madalas kong sinasabi sa inyo na kung papalitan lamang ninyo ang kape sa umaga ng isang maliit na baso ng celery juice, binibigyan ninyo na ang inyong bato ng isang napakahalagang paglilinis. Hindi kailangan ng mamahaling gamot, hindi kailangan ng matinding interbensyon. Isang maliit na kaugalian lamang, ngunit sapat na upang natural na magbago ang katawan mula sa loob, kung magiging matiyaga tayo. Mga kababayan ko, matapos nating maunawaan ang bawat uri ng gulay na sumusuporta sa bato sa iba't ibang paraan, ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ang paggamit ng napakarami, kundi ang tamang paggamit upang makapagpahinga ang bato. Maraming tao ang nagkakamali dahil kapag nakita nilang maganda ang gulay, ay umiinom sila ng marami, umiinom ng malamig, umiinom sa buong araw, na hindi sinasadya ay nagpapapagod sa bato sa halip na makabawi. Hayaan ninyo akong bigyang diin ang 4 na pangunahing prinsipyo na kailangan ninyong tandaan: kaunti, regular, maligamgam, at tamang oras. Kung susundin lamang ang 4 na prinsipyong ito, gagaan ang pasanin ng bato araw-araw at magkakaroon ng pagkakataon ang creatinine na maging stable sa pangmatagalan. Una, ang prinsipyo ng kaunti. Para sa mahinang bato, ang pag-inom ng marami ay hindi kailanman nangangahulugang mas maganda. Araw-araw, kailangan lamang ng katawan ng sapat na dami upang ma-activate ang proseso ng self-adjustment. Sa bawat pag-inom ng gulay na sumusuporta sa bato, dapat lamang na nasa pagitan ng 150,200 ml, huwag na huwag lumampas. Ang labis na pag-inom ay magpapataas ng presyon sa pag-filter na magiging sanhi upang magtrabaho ang bato ng tuloy-tuloy na salungat sa layunin. Ang ikalawang prinsipyo ay regular. Hindi gusto ng bato ang biglaang pagpapalakas at pagkatapos ay iiwan. Kailangan ng bato ang katatagan. Ang regular na pag-inom sa tamang ritmo, kahit maliit ang dosis ngunit pinapanatili, ay mas maganda kaysa sa pag-inom ng malakas ng ilang araw at pagkatapos ay titigil. Dapat ninyong isipin na ito ay isang ugali ng pag-aalaga, hindi isang mabilisang paggamot. Ang ikatlong prinsipyo ay maligamgam. Ito ay isang bagay na marami ang nakakalimutan. Ang tubig na may gulay na sumusuporta sa bato ay huwag na huwag inumin ng malamig. Kapag ang malamig na tubig ay pumasok sa katawan, lumiliit ang mga daluyan ng dugo, lumiliit ang glomeruli ng bato, bumababa ang kakayahan sa pag-filter at madaling magdulot ng mas madalas na pag-ihi sa gabi. Ang perpektong temperatura ay mga 40 degrees Celsius, ibig sabihin, sapat na mainit upang inumin ng dahan-dahan, hindi nagdudulot ng iritasyon, at sa huli, ang tamang oras. Ang oras ng pag-inom ay malaking nagpapasiya sa bisa para sa mga uri ng gulay na may epekto sa pagpapakalma, pagpapababa ng pamamaga,
at pagsuporta sa tulog tulad ng mint, diepka at gotu kola. Ang pinakamahusay na oras ay pagkatapos ng hapunan, mga 1 oras. Para sa mga uri na may epekto sa paglilinis at pagsuporta sa daloy ng dugo tulad ng celery o cilantro, ang mas angkop na oras ay sa umaga pagkatapos ng bahagyang pagkain. Huwag na huwag uminom nang tuluyang walang laman ang tiyan. Ngayon, ibabahagi ko kung paano magpalit-palit sa loob ng 1 linggo upang hindi ninyo kailanganing gamitin ang lahat ng 6 na uri ng sabay-sabay ngunit makakamit pa rin ang magandang resulta. Ito ay napakahalagang punto upang maiwasan ang sobrang pagpapagod sa bato. Maaari ninyong hatiin ang linggo sa 3 grupo ng araw. Unang 3 araw ng linggo, unahin ang mga uri na nagpapapakalma, nagpapababa ng pamamaga at nagpapahinga sa bato tulad ng mint o diepka. Bawat araw, pumili ng 1 uri, huwag gamitin ng sabay. Sapat na ang pag-inom ng 1 maliit na baso sa gabi. Gitnang 2 araw ng linggo, lumipat sa grupo ng mga naglilinis ng bahagya na sumusuporta sa mas malinis na dugo tulad ng cilantro o gotu kola. Ang mga araw na ito ay nakakatulong upang unti-unting linisin nang hindi nagdudulot ng malakas na diuresis. Inumin sa umaga o maagang hapon, iwasan ang pag-inom sa gabi. Huling 2 araw ng linggo. Kung mayroon kayong mataas na presyon ng dugo o madaling mamaga, maaaring gumamit ng water celery o celery sa mababang dosis. Unahin ang sopas o pinakuluang gulay sa halip na hilaw na juice. Nakakatulong ito upang mabawasan ang bahagyang pamamaga sa mga kamay at paa nang hindi nakakagulo sa balanse ng electrolytes. Pakitandaan, hindi kailangan at hindi dapat gamitin ang lahat ng uri sa 1 araw. Ang bato ay parang isang manggagawa na pagod na. Kailangan ito ng trabaho sa shift ng malumanay, hindi tuloy-tuloy na overtime. Isa pang punto na nais kong idiin ng husto. Huwag uminom ng maraming uri ng sabay-sabay, huwag paghaluin. Ang bawat uri ng gulay ay may sariling mekanismo. Ang paghahalo ng maraming uri ng sabay-sabay ay maaaring makagulo sa bato at hindi ito makapag-adjust ng mabilis. Ang simple ay laging ang pinakaligtas na paraan. Bukod pa rito, kung gumagamit kayo ng mga gamot sa presyon, diuretics o anticoagulants, gumamit ng gulay na sumusuporta sa mababang dosis at subaybayan ang inyong katawan. Kung makaramdam ng mga senyales tulad ng pagkahilo, labis na pagkapagod, labis na pag-ihi sa 1 araw, kailangan agad na bawasan ang dosis. Pagkatapos ng mga 2,003 linggo ng tamang paggamit, malinaw na mararamdaman ninyo ang tunay na pagbabago. Nababawasan ang pag-ihi sa gabi, mas tuloy-tuloy ang tulog, paggising sa umaga ay magaan ang pakiramdam at maliwanag ang isip. Iyan ang senyales na nakapagpahinga na nang maayos ang bato at nagsisimula ng bumawi mula sa loob. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang pag-aalaga sa bato ay isang mabagal na proseso, ngunit kung nasa tamang daan, bawat hakbang ay may halaga. Hindi kailangan ng mamahaling gastos, hindi kailangan na magmadali, kailangan lamang ng tama, regular, sapat, at unti-unting magiging malusog ang bato sa pinakanatural na paraan. Mga kababayan ko, marami ang natutuwa at umaasa kapag nalaman ang tungkol sa mga gulay na sumusuporta sa bato. Ngunit sa kasamaang palad, hindi iilan ang mga kaso kung saan hindi bumubuti ang bato kundit mas napapagod pa dahil sa mga napakakaraniwang pagkakamali na hindi gaanong napapansin. Hayaan ninyo akong linawin ang 3 pinakamalaking pagkakamali na kailangan ninyong iwasan dahil ang pag-iwas dito ay nangangahulugang inililigtas ninyo ang inyong bato. Unang pagkakamali, ang labis na pag-inom ng gulay na may tubig. Madalas nating naiisip na kung maganda ang gulay, uminom ng marami para mabilis na bumaba ang creatinine.
Ngunit para sa mahinang bato, ang pag-inom ng marami ay hindi pagpapalakas kundi pagpipilit sa bato na magtrabaho ng labis. Ang bawat baso ng tubig na may gulay ay nagpapasigla sa proseso ng pag-filter at paglabas ng dumi. Kapag labis ang pag-inom, hindi nakakasabay ang bato na nagreresulta sa pagkapagod, mas madalas na pag-ihi, pagbaba ng presyon ng dugo, at maging pagkahilo. Marami na akong nakitang mga pasyente na nagrereklamo na mas lalong napapagod ang pakiramdam nila kapag umiinom ng gulay. Ang dahilan ay hindi mali ang gulay, kundi mali ang dosis. Tandaan, sapat na ang isang maliit na baso araw-araw, hindi na kailangan pa. Ikalawang pagkakamali. Ang paggamit ng gulay na may tubig kapag mababa ang presyon ng dugo o nasa dialysis ng walang pag-aayos ng dosis. Karamihan sa mga gulay na sumusuporta sa bato ay mayroong diuretic effect at bahagyang nagpapalawak ng daluyan ng dugo. Para sa mga may mababang presyon ng dugo, ang hindi tamang pag-inom ay magpapababa pa ng presyon na magdudulot ng pagkapagod, pagkahilo, at panlalamig ng mga kamay at paa. Para naman sa mga nasa dialysis, ang arbitraryong paggamit ng puro na tubig na may gulay ay maaaring magdulot ng electrolyte imbalance na makakaapekto sa proseso ng dialysis. Sa mga kasong ito, hindi ibig sabihin na hindi maaaring gumamit kundi kailangan lamang gamitin ng kaunti, bihira at may pagsubaybay. Huwag na huwag gayahin ang iba at uminom ayon sa uso. Ikatlong pagkakamali. Ang pag-inom ng malamig na gulay na may tubig o ang pag-iwan nito sa magdamag. Kapag ang malamig na tubig na may gulay ay pumasok sa katawan, magkakaroon ng paninikip ng mga daluyan ng dugo at glomeruli ng bato na agarang magpapababa sa kakayahan sa pag-filter. Hindi lamang ito masama kundit lalo pang nagpapalala sa pag-ihi sa gabi. Ang tubig na may gulay na naiwan sa magdamag ay madaling masira, nawawalan ng therapeutic properties, at maaaring magdulot ng pagdami ng bakterya kung hindi maayos ang pag-iimbak. Iminumungkahi ko na ang tubig na may gulay ay dapat lamang gamitin sa loob ng isang araw, inumin ng mainit, dahan-dahan. Mga kababayan ko, ang pag-aalaga sa bato ay hindi mahirap ngunit madaling magkamali kung nagmamadali. Ang pag-iwas sa tatlong pagkakamaling ito ay nangangahulugang nakatulong na kayo sa bato na bawasan ang kalahati ng pasanin nito. Kapag magaan ang pakiramdam ng bato, magaan din ang pakiramdam ng tao, payapa ang tulog, at ang kalusugan ay magkakaroon ng pagkakataon na tunay na makabawi. Mga kababayan ko, mayroong isang katotohanan na nais kong sabihin ng direkta. Marami ang abala sa paghahanap ng magagandang gulay o gamot at nakakalimutan na ang paggaling ng bato ay lubos na nakasalalay sa pang-araw-araw na kaugalian. Mayroong maliliit na bagay lamang na hindi nangangailangan ng pera o gamot, ngunit kung gagawin ng tama, mabilis na gagaan ang pakiramdam ng bato at maging pagkatapos lamang ng ilang araw, iba na ang pakiramdam ng katawan. Unang gintong ugali, ang pag-inom ng mainit na tubig sa tamang ritmo, hindi ayon sa pakiramdam ng uhaw. Ang mga may mahinang bato ay madalas na hindi regular sa pag-inom ng tubig. Minsan ay umiiwas sa tubig dahil sa takot na umihi sa gabi. Minsan naman ay umiinom ng marami ng sabay-sabay upang masapatan. Nagdudulot ito ng paglapot at pagiging malabnaw ng dugo, na nagiging sanhi upang patuloy na mag-adjust ang bato, kaya ito ay napapagod. Ang tamang paraan ay hatiin ang dami ng tubig, ilang sipsip lamang bawat beses, unahin ang mainit na tubig. Sa umaga, pagkatapos gumising, isang maliit na baso ng mainit na tubig ang nakakatulong upang buhayin ang daloy ng dugo at bahagyang buksan ang glomeruli ng bato. Sa araw, uminom ng regular. Sa gabi, bawasan pagkatapos ng 7 ng gabi. Ang pagbabago lamang ng paraan ng pag-inom ay nakakatulong sa maraming tao na mabawasan ang pag-ihi sa gabi nang hindi nangangailangan ng anuman. Ikalawang gintong ugali, ang maagang hapunan at magaan ang tiyan bago matulog. Marami ang hindi inaasahan na ang paghahapunan ng huli ay nakakapagod sa bato,
Kapag kailangan pa ng tiyan na mag-digest, ang dugo ay pupunta sa tiyan na nagdudulot ng relatibong kakulangan ng dugo sa bato, kaya bumababa ang kakayahan nito sa pag-filter. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng tuloy-tuloy na pag-ihi pagkatapos kumain, hindi mahimbing ang tulog, at paggising sa umaga ay mabigat ang pakiramdam. Iminumungkahi ko na maghapunan bago piti ng gabi, kumain ng sapat, iwasan ang maaalat at maraming protina. Kapag magaan ang tiyan, nagkakaroon ng pagkakataon ang bato na magpahinga at kumpunihin ang sarili sa gabi. Ikatlong gintong ugali, ang pagpapanatili ng init sa bahagi ng likod at paa habang natutulog. Ito ay isang bagay na hindi gaanong napapansin ng marami. Ang bato ay lubos na sensitibo sa lamig. Kapag nilamig lamang ang ibabang bahagi ng likod o ang mga paa, lumiliit ang mga daluyan ng dugo at agad na bumabagal ang proseso ng pag-filter. Mapapansin ninyo na sa mga araw na malamig o kung nasa air conditioner, mas madalas ang pag-ihi sa gabi. Kailangan lamang magsuot ng manipis na medyas, takpan ng bahagya ang bahagi ng likod, iwasan ang pagpasok ng hangin habang natutulog, at protektado na ang bato. Ito ay simple ngunit napakabisang paraan. Mga kababayan ko, sa puntong ito, umaasa ako na naunawaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang bato ay hindi humihina sa isang araw, at ang bato ay hindi rin maaaring bumawi sa pamamagitan lamang ng isang uri ng gamot o isang baso ng tubig na may gulay. Ang mahinang bato ay resulta ng maraming taon ng padalos-dalos na pagkain, hindi regular na tulog, at matagal na pag-aalala. Kaya, ang daan tungo sa paggaling ay nangangailangan din ng pasensya, pagiging malumanay, at tamang paraan. Ang mga uri ng gulay na ibinahagi ko ay hindi magic, ngunit kapag ginamit ng kaunti, regular, mainit, at sa tamang oras, kasama ang tatlong gintong kaugalian araw-araw, nagiging mabuting kaibigan ang mga ito na tumutulong sa bato na makapagpahinga, huminga, at kumpunihin ang sarili nito ng unti-unti. Marami sa inyo, pagkatapos lamang ng ilang linggo, ay nakakita ng mas malinaw na ihi, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas magaan ang pakiramdam, maliwanag ang isip, at bumalik ang payapa na tulog. Iyan ang tunay na senyales na bumabawi ang bato mula sa loob. Lagi kong naniniwala na ang katandaan ay hindi nangangailangan ng maraming pagkain o maraming gamot. Kailangan lamang ng tamang pagkain, tamang inumin, at bahagyang bumagal. Ang katawan mismo ang nakakaalam kung paano bumawi. Kapag payapa ang bato, payapa din ang isip. Kapag payapa ang isip, mas magiging matatag ang kalusugan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, umaasa ako na maglaan kayo ng 1 segundo upang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na pagbabahagi tungkol sa pagkain, pamumuhay, at kung paano mapanatili ang bato na malusog ng natural sa bahay. Maari rin kayong magkomento sa ibaba tungkol sa inyong kalagayan o mga katanungan na hinaharap ninyo. Babasahin ko at susubukan kong sumagot upang makasama kayo sa paglalakbay tungo sa isang malusog, payapa at masayang buhay kasama ang inyong mga anak at apo.